Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 26 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Job chapter 16. Idinaing ni Job ang ginawa sa kanya ng Diyos. Basa. Job chapter 16 verse 1. Sumagot naman si Job. Verse 2. Narinig ko ng lahat ang inyong mga sinabi, kayong lahat ay mang-aaliw na walang silbi. Verse 3, wala na bang katapusan mga salita mong walang laman? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Verse 4, kaya ko ring sabihin ang lahat ng sinabi ninyo kapag kayo ang dumaranas ng hirap kong ito. Matatambakan ko rin kayo ng salita at payo, may kibit na ng balikat, may iling pa ng ulo. Verse 5, ngunit ang sasabihin ko ay pampalakas ng inyong loob, mga salitang bibitaw ay pampabawas ng kirot. Verse 6, kung ako ay magsalita, hirap ko hindi maaalis, kung magsawalang kibo na may naroroon pa rin ang sakit. Verse 7, pinanlupaypay ng Diyos ang aba kong katauhan, at nilipol pa niya pati ang aking sambahayan. Verse 8, nakadikit na sa buto at kulubot ang aking balat, larawan ng mga hirap na aking dinaranas. Ito raw ay katunayan ng aking kasalanan. Verse 9, dahil sa matinding puot niya sa akin, halos ako'y kanyang pagpuputol-putulin. Mga matay nanlilisik, mga ipuot kong tumingin. Verse 10, nilalait ako ng mga tao, pinapaligiran at sinasampal ako. Verse 11, ipinaubaya na ako ng Diyos sa masasama, pinabayaan sa mga taong walang awa. Verse 12, sa aking pananahimik ako'y kanyang ginambala, sinakal, dinurog at pinunteriya ng pana. Verse 13, tinatamaan ako ng pana sa kabi-kabila, sugat ko'y malubha, ngunit wala pa rin siyang awa. Verse 14, paulit-ulit niya akong sinusugatan, para siyang mandirigmang galit na galit sa kalaban. Verse 15, ako'y nakasuot ng damit panluksa, nakaupo sa alikabok kataway ng hihina. Job chapter 16 verse 16, sa kaiiyak ko'y pula ng aking mukha, mata ko'y wala nang makita pagkat namamaga. Verse 17, wala naman akong ginagawang masama, panalangin ko sa Diyos ay tapat at walang daya. Verse 18, huwag mong tabunan o lupa ang aking kaapihan, huwag ipagkait sa akin ang hangad kong katarungan. Verse 19, ang aking testigo ay nasa langit, siyang tatayot magtatanggol ng aking panig. Verse 20, mga kaibigan ko ang sa akin mahamak, kaya sa Diyos na lamang ako ay iiyak. Verse 21, may magtanggol sana sa akin sa harap ng may kapal tulad ng pagpanig ng isang tao sa kanyang kaibigan. Job chapter 16 verse 22, last verse ng chapter 16 guys. Pagkat ilang taon na lang itong aking itatagal, ako'y papunta na sa huli kong hantungan. Job chapter 17 verse 1, gulong-gulo ang aking isipan, bilang na ang aking mga araw, hinihintay na ako ng libingan. Verse 2, pinagmamasdan ko ang aking ay lumalait, mga salita nila'y lubhang masasakit. Job chapter 17 verse 3, O Diyos, ako'y tapat, kaya sa akin magtiwala, ikaw lang ang makapagpapatunay sa aking mga salita. Verse 4, isip nila'y sinarhan mo upang di makaunawa laban sa akin, huwag nawa silang magtagumpay. Verse 5, siyang dahil sa salapi ay nagtataksil sa mga kaibigan, kanyang mga anak ang siyang mawawalan. Verse 6, ako nga'y pinag-uusapan ng buong bayan, pinupuntahan pa upang maduraan lamang. Job chapter 17 verse 7, halos ako'y mabulag dahil sa kalungkutan, kasing nipis ng anino ang buo kong katawan. Verse 8, mga nagsasabing sila'y tapat sa akin ay nagulat, ang mga walang sala sa akin nanunumbat. Job chapter 17 verse 9, ngunit ang mga matuwid ay lalong naniniwala at lalo pang nahikayat na sila nga ang tama. Verse 10, subalit silang lahat humarap man sa akin, wala akong maituturo na may talinong akin.
Verse 11, tapos na ang mga araw ko, bigo ang aking mga plano. Ang aking pag-asa'y tuluyan ng naglaho. Job chapter 17, verse 12. Sabi nila, ang gabi ay araw na rin. Malapit na raw ang liwanag, ngunit alam kong ako'y nasa dilim pa rin. Verse 13, ang tanging pag-asa ko'y ang daigdig ng mga patay at sa kadiliman doon ako mahihimlay. Verse 14, ang hukay ay tatawagin kong ama at ang mga uod ay ituturing kong mga kapatid at ina. Kasi guys, sinuod yung kanyang mga sugat. Mapasintabi sa mga kumakain talaga. Verse 15, nasaan nga ang aking pag-asa? Sino ang dito ay makakakita? Job chapter 17, verse 16, madadala ko ba ito sa daigdig ng mga patay? Sasama ba ito sa alabok na hantungan? Job chapter 18, inilarawan ni Bildad ang wakas ng masama. Job chapter 18, verse 1, sumagot si Bildad na Suhita. Verse 2, kay Rami naman ng iyong sinasabi, tumahimik ka muna at pakinggan kami. Verse 3, kami bay, ano sa iyong palagay, mga bakang hangal at walang nalalaman? Verse 4, sarili mo lang ang iyong sinasaktan dahil sa galit na iyong tinataglay, pababayaan ba ang daigdig dahil lamang sa iyo? At aalisin ang mga bundok sa kanilang pisto? Ang kanyang apoy ay di napapaningasin. Anong papaningasin? Sisindihan ba to? Ay, ano? Okay, ulit ko yung verse 5. Job chapter 18, verse 5. Ang ilaw ng masamay, tiyak na papatayin. Ang kanyang apoy ay di na paniningasin. Yun nga guys. Yung parang sisindihan, ganun. Verse 6. Ang ilaw sa kanyang tahanay pagdidilimin. Verse 7. Ang matatag niyang hakbang gayon ay nabubuwal. Pagbagsak niya nalalapit sa kanya ring kasamaan. Verse 8. Di niya namamalayang ang kanyang mga paa ay sa bitag pupunta. Verse 9. Kaya naman nasisilo itong kanya mga paa. Verse 10. Isang silo ang sa kanyang iniumang may bitag na nakahanda sa kanyang daraanan. Verse 11. Saan siya bumaling? Takot ay naghihintay. Sinusundan siya nito sa bawat hakbang. Verse 12. Mayaman siya noon, ngunit ngayon hikahos, naghihintay sa kanyang hirap at pagdarahop. Job chapter 18, verse 13, nakamamatay na sakit sa katawan niya ay kumakalat. Mga bisig at paa niya ay unti-unting naaagnas. Verse 14, dati siya ay panatag sa kanyang tahanan, ngayon kinakaladkad patungo kay kamatayan. Verse 15, yan yung sinasabi ko guys sa inyo, hindrances ko tuwing madaling araw, yung namamalatang boses. Ulitin ko nga. Verse 11. Job chapter 18, verse 11. Saan man siya bumaling, takot ay naghihintay, sinusundan siya nito sa bawat hakbang. Verse 12. Mayaman siya noon, ngunit ngayon hikahos, naghihintay sa kanya'y hirap at pagdarahop. Verse 13. Nakamamatay na sakit sa katawan niya ay kumakalat, mga bisig at paa niya ay unti-unting naaagnas. Verse 14, dati siya ay panatag sa kanyang tahanan, ngayon kinakaladkad patungo kay kamatayan. Verse 15, may iba nang nakatira doon sa dati niyang tahanan matapos malagyan ng gamot at malinis ng lubusan. Verse 16, ang kanyang mga ugat at mga sanga, lahat ay natuyo at pawang nalanta. Verse 17, lahat niyang alaala ay napawi ng lubos. Verse 17 guys, pakisundan ako. Job chapter 18 verse 17. Pakisabayan ako ng basa. Lahat niyang alaala ay napawi ng lubusan, nakalimutan ng lahat pati kanyang pangalan. Verse 18. Mula sa liwanag inihagis niya sa karimlan at pinalayas siya ng daigdig. Sa daigdig ng mga buhay. Verse 19, isang anak man o apo ay wala siyang naiwan, ni isa'y walang natira sa kanyang sambahayan. Verse 20, mula silangan hanggang kanluran, nanginginig at kinikilabutan dahil sa kanyang matinding kasawian. Ang masamang tao ay ganyan ang kapalaran.
Verse 21 guys. Ang masamang tao, ganyan ang kapalaran. Mga di kumikilala sa Diyos, ganyan ang kahihinatnan. Bukas na itong chapter 19. So, bukas is 27 January 2024. Halos nakakalahati na tayo ng libro sa pagbabasa. Okay. Bye everyone. God bless.